Sa pag-uulat ng mga values ng mga measured physical quantity, kailangan ay maingat tayo sa pagtukoy at pag-uulat ng mga uncertainty, lalo na kung ito ay gagamitin sa mga mathematical operations. Natalakay natin ito sa ating naunang aralin tungkol dito. Mahalagang malaman din natin ang propagation of uncertainties sa mga functions. Ipagpalagay natin ng measured quantity at ang uncertainty nito ay x plus minus delta x. Ang x ay ang quantity at ang delta x ay ang uncertainty. At ipagpapalagay rin natin na ito ay positive, kaya tatawagin natin itong absolute uncertainty. Kung ang uncertainty ng function ay f of x, ang error ay delta f. At ito ay matutukoy natin gamit ang definition of the first derivative. df over dx equals limit of delta f over delta x, where delta x approaches 0. Dahil ipinagpapalagay natin na ang uncertainty ay sobrang liit, ang df over dx ay approximately equal sa delta f over delta x. Upang makuha ang uncertainty ng function na delta f, ito ay df over dx of delta x at ito ay absolute uncertainty. Pwede nating gamitin ang formula na ito sa maraming variable. Kung ang data halimbawa ay x plus minus delta x, y plus minus delta y, at z plus or minus delta z, ang function na nakaugnay sa uncertainty ay f of x, y, z, at ang error ay delta f. Ito ay delta f equals absolute of the partial derivative of the function with respect to x times delta x plus absolute of the partial derivative of the function with respect to y times delta y plus absolute of the partial derivative of the function with respect to z times delta z. At dahil ang absolute uncertainty ay positive, pwede rin natin itong isulat ng ganito. Halimbawa, given f of x, y, z equals 4x plus 2y minus z plus 8. Find delta f. Gagamitin natin ang formula ng pagkuha ng delta f. Unahin natin ang partial derivative of the function with respect to x. At dahil ito ay partial derivative, ang partial derivative of the function with respect to x ay para sa 4x lang. Pansinin natin na may exponent na 1 ang 4x. Ang derivative ay 1 times 4x raised to 1 minus 1. Yan ay 4x raised to 0. Ang x raised to 0 ay 1. At ang 4 times 1 ay 4. At dahil ang operations ay addition at subtraction, ito lang ang isusulat natin na katabi ng delta x. At para naman sa partial derivative of the function with respect to y, yan ay 2y na may exponent na 1. Ang derivative ay 1 times 2 y raised to 1 minus 1. Yan ay 2y raised to 0. Ang y raised to 0 ay 1. At ang 2 times 1 ay 2. At para naman sa partial derivative of the function with respect to z, yan ay negative z na may exponent na 1. Ang derivative ay negative 1 times z raised to 1 minus 1. Yan ay negative z raised to 0 at equal sa negative 1. At dahil absolute ang mga ito, ay gagawin nating positive ang mga ito. Kaya, ang negative 1
ay magiging positive 1. Ang delta f ay equal sa 4 delta x plus 2 delta y plus delta z. Halimbawa naman, ang given ay f of x, y, z equals 4x squared y over 2z. Find delta f. Magsisimula ulit tayo sa formula ng pagkuha ng delta f. Para sa partial derivative of the function with respect to x ay 4x squared. Ang derivative ay 2 times 4x raised to 2 minus 1. Yan ay 8x raised to 1 o 8x. At dahil multiplication at division ang operations, isasama natin yung sa y at sa z. Kaya, ang partial derivative of the function with respect to x ay 8xy over 2z. Para naman sa partial derivative of the function with respect to y ay y na may exponent na 1, kaya ang derivative ay 1 times y raised to 1 minus 1. Ito ay y raised to 0 at ito ay 1. Kaya ang partial derivative of the function with respect to y ay 4x squared over 2z. At para sa partial derivative of the function with respect to z, yan ay 1 over 2z. Ang derivative ay df over dz of 1 over 2z. Ilabas natin ang constant na 1 over 2. Ang 1 over z ay pwede nating isulat ng z raised to negative 1. Ang derivative ng z raised to negative 1 ay negative 1 times z raised to negative 1 minus 1. Yan ay negative z raised to negative 2. Pwede na natin itong isulat ng negative 1 over z raised to 2 at i-multiply sa 1 over 2. Ang partial derivative of the function with respect to z ay negative 4x squared y over 2z raised to 2. At dahil absolute ang mga ito ay positive, kaya magiging positive ang negative 4x squared y over 2z squared. Ang delta f ay equal sa 8xy over 2z times delta x plus 4x squared over 2z times delta y plus 4x squared y over 2z squared times delta z. Halimbawa naman, ang given ay f of x equals cosine 4x squared. Find delta f. Magsisimula tayo sa formula sa pagkuha ng delta f. Ang derivative ng cosine 4x squared ay d over dx of the cosine 4x squared. At dahil composite function ang cosine quantity 4x squared, pwede natin gamitin ang chain rule. Ang cosine quantity 4x squared ang outer function at ang 4x squared ang inner function. Gawin nating u ang 4x squared. Sa chain rule, paghihiwalayin muna natin ang outer function at inner function. D over du of cosine u, d over dx of u. Ang derivative ng cosine u ay negative sine u. Tapos, ibalik na natin ang mga u sa 4x squared. Yung 4 sa d over dx of 4x squared ay constant. Kaya pwede natin itong ilabas sa differentiation. At ang derivative ng x squared ay 2x raised to 2 minus 1. At yan ay 2x. Tapos, i-multiply natin ang 4 at 2x. Magiging 8x.
Ito ang derivative ng cosine 4x squared. At dahil absolute ang delta f, magiging positive ang solution natin. Ang delta f ay 8x sine 4x squared times delta x. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!